sama-sama tayong magiging saksi. Binaha na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa thunderstorm kanina hapon. Lagpas tao ang tubig sa ilang lugar sa Quezon City. At saksi, si Nico Wahe. Malalim ang baha sa bahaging ito ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Kung may makakadaan, tanging bangka at malalaking sasakyan lang. Gaya ng truck na ito na tila nag-ala submarine at sinuyod ang kahabaan ng Santo Domingo. Hindi alintana ang mataas na baha. Kaya naman bitbit niya rin ang malaking alon sa bawat daraanan niya. Kaya ang resulta, nagkasira-sira ang mga gate ng bahay na nadaanan niya matapos hampasin ang malaking alon. Hindi namin nakita, basta nakita namin yung gate sira na. Aminado naman ang pahinante at driver sa nagawa nila. Kala po namin kasi hindi ganong malalim. Pagdaan po namin dito, di namin alam na pababa pala yan. Umabot po sa ganito kataas yung tubig. Binilo na po namin kasi matitingga po kami sa gitna pag huminto kami. Binilisan niyo? Opo. Kaya po ginaganyan nangyari. Isang Santo Domingo sa 63 area sa Quezon City na binaha matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula kaninang tanghali. May ilang estudyanteng stranded din sa baha sa Santo Domingo. May pasok kayo kanina? Opo, meron po. O tapos, ano nangyari? Ayun po. Lakas po ng ulan. Lakas ng ulan. So, pinauwi kayo? Hindi po. Pauwi na kayo? Uwi ano po talaga namin. Uwi ano talaga? Wala po po suspended. Lampas tao na ang baha sa Barangay Talayan kaya abala sa pag-rescue ang bangka ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Galing kayo sa loob, te? Opo, nirescue po kami, kuya. Na-rescue? Paano kayo na-rescue? Ano po, stranded po kami dun sa namin, ang tubig ilang tao na. Talaga? Anong street yun? Dito po sa Calamba, G. Aranita. Tapos ang nag-rescue po sa amin ay mga taga-barangay, ng Santo Domingo. Santo Domingo. Opo, Santo Okay. Sa biyak na Bato Street, tumirik ang isang van kaya itinulak na lang. Dahil sa baha sa kanto niyan at ng Quezon Avenue, iniba rin ang ruta ng mga sasakyan. Inabot na rin ng baha ang paanan ng kalsada paakyat ng Skyway, kaya napatigil ang ilang sasakyan o di kaya napaatras. Naglutangan naman ang mga plastik na basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan na nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Matinding traffic ang dulot ng baha dahil hindi na makadaan ng Araneta Avenue ang mga sasakyan at napipilitang mag-detour sa E. Rodriguez Avenue papuntang Welcome Rotonda. Dahil din sa lakas ng ulan, nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Summer Avenue. Kaya ang sasakyang ito napaliko na lang sa halip na dumiretso sa binahang kalsada. Umatras din ang isang pampasaherong bus. Lampas gutter deep naman ng baha kanina sa Scout Ibardolaza, corner Kamuning, bagaman nadadaanan pa. Naipon din ang tubig sa Timog, corner 11 Jamboree, pati na sa EDSA Kamuning northbound. Sa V. Luna Avenue naantala ang biyahe ng mga motorista dahil sa baha. Hindi rin madaanan kanina ng light vehicles ang parte ng Kamyas na malapit sa Anonas. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Elliptical Road at Commonwealth dahil sa baha. Ayon sa Quezon City DRRMO, mag-aalas 6 na ng gabi nang humupa ang lahat ng baha. Pero may ilang mga inilikas sa kasagsagan ng ulan at baha. Meron na kaming evacuees as of 2 p.m. today. We have 45 families totaling to 123 individuals. Bale, 3 barangay siya in 3 evacuation centers. Tinugunan na raw ng QCLGU ang kanilang mga pangailangang pagkain at tubig na maiinom. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Itinuro ni dating Senate President Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng anyay script sa investigasyon sa mga flood control project. At dagdag ni Escudero, ginamit umano ni Romualdez ang national budget para itulak ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ni Romualdez na script ng DDS ang talumpati ni Escudero. Saksi, si Mav Gonzalez. Tumayo sa sesyon kanina si Senador Chis Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Una ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito.
ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, may mabanggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak o manunoon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Una pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita kanina si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice-Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka, hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Kwestiyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nagpaliwanag ang kontratistang si Sara Diskaya matapos siya mag-viral dahil sa kanyang pag-finger heart nang magpunta sa Department of Justice nitong Sabado. Ang puna ng DOJ, hindi akma ang ganitong asal para sa nag-a-apply na maging state witness. Saksi, si Salim Refran. Walang sagot sa mga tanong ng media ang mag-asawang kontratistang Sara at Curly Diskaya nang bumalik sa Department of Justice para sa case build-up sa maanumalyang flood control projects. Ibang-iba yan sa Sara Diskayang dumating sa DOJ noong Sabado na nag-finger heart na. At sinambit pa ang pahayag na ito sa media. Aksyong pinuna ng DOJ. Insincere at complacent daw ito sa panahong ang mga Diskaya ay nag-a-apply na maging state witness. Siyempre hindi maganda kasi this is a serious thing This is not a photo op. It's not a good gesture.
But definitely, hindi dapat maulit yun. Nagpaliwanag naman daw si Mrs. Diskaya. Sir, did she apologize? When I asked those that talked to her, parang hindi naman siya apology. There's more of an explanation of why she did what she did. She said something about it being connected to her campaign, but we're not in campaign period anymore. This is an investigation, not a campaign. This is one of the deepest issues that the country has to face. Naghain muli ng mga dokumento ang mga Diskaya. Ipinaliwanag ang lawak ng kanilang mga proyekto at kung paano nakamit at nagawa ang mga ito sa buong bansa. Sabi nga nila, pasaway sila. So they really hustled their way to get contracts around the whole country. That's why the experience is unique. Walang katulad na contractor in Diskaya. Hindi bababa sa 17 kongresista ang dinawit ng mga Diskaya sa kanilang affidavit para sa flood control projects mula 2022. Iimbitahan sa DOJ ang mga mambabatas. This is going to be a long process of asking questions and getting answers and getting the documentary evidence to back it up. Kasi mayroon ba sabihin natin, project ID ng bawat project. We'll put in the name of the district engineer and the congressman. Hahalukayin din daw ang mga proyekto mula 2016, panahon kung kailan #1 contractor sa government projects ang mga Diskaya. Some names will be cropping up kasi they have thousands of projects and they have a very long track record and we will have to cough up everything. 207 billion ang sabi ni Senator Lacson. I believe that, but probably it's bigger. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Umamin si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nga ang nasa viral video na nagbayad ng mahigit 2 milyong pisong halagang bill sa isang bar sa Amerika. Pero gate ni Tulfo, nag-ambagan sila ng kanyang mga kaibigan para sa bill at walang ginastos na pondo ng gobyerno. Saksi, si Mark Salazar. Hindi na itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa isang viral video na unang inilabas ng Boljak TV. Makikita na umiinom at pumirma pa ito para bayaran ng bill sa bar na mahigit $42,000 o katumbas ng mahigit 2 milyong piso. Sabi sa post, kuha ito sa Las Vegas sa Amerika. Ayon sa kongresistang anak ni Senador Raffy Tulfo, kuha ito sa pribadong pagdiriwang noong 2023 Christmas season. Ipinagdiriwang din umano nila ang magandang balitang natanggap ng kanyang mga kaibigan. Aniya, bagaman credit card ang ginamit, ay nag-ambagan silang magkakaibigan sa bill. Personal na lakad aniya ito't walang ginastos na pondo ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, nauunawaan niya raw kung bakit masakit sa mga Pilipino ang ganitong uri ng selebrasyon. Sabay sabing huwag lumihi sa usapin ng korupsyon at panagutin ang dapat managot. Pero sa maghabong plenary budget deliberation, hindi namin nakitang dumalo si Congressman Tulfo. Ang kanyang inang si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo ang aming tinanong tungkol sa issue. No. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.